Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ni Sagittarius, we have reflection. Ayan. So, Sag, you may need to do some kind of reflection. Baka kailangan mo na ngayon na magnilay-nilay, mag-isip-isip, magmuni-muni. Okay? Para nang sa gayon, magkaroon kayo ng nang sa gayon magkaroon kayo ng pagkakataon na makita ninyo yung clear direction of where you're heading. Ma-figure out niyo kung ano yung dapat na gawin, ma-figure out niyo kung ano talaga yung mga kailangan or kakailanganin, 'di ba, na gawin in order for you to, pursue whatever it is that you are planning, 'di ba? Planning about yung ganyan. Kasi minsan, kapag hindi tayo nagre-reflect, hindi tayo nagme-meditate, hindi tayo nagmumuni-muni, yung parang very shallow lang ang mga decision na nagagawa natin. 'Di ba? Kung ano lang yung nakikita natin sa surface, yun na yun, hindi na tayo nagdi-dig deeper, 'di ba? Pero kadalasan nagkakamali tayo. Kaya mas maganda talagang kung kunyari may decision kang gagawin, kailangang pag-isipan, 'di ba? Kaya you may need to do some kind of reflection so that you can focus, 'di ba, sa kung ano yung mabuti, anong dapat. So we have abundance. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. Ayan. At ganun talaga, 'di ba? Kapag yung yung purpose mo, makatulong and wholeheartedly talagang gusto mong makatulong, tignan mo yung mga kakailanganin mo, kusang dadating 'yan. Magiging magaan ang paghahanap mo sa mga resources na kakailanganin ninyo para makatulong ka, 'di ba? Kung talagang bukal sa loob mo yung intention ng pagtulong, pagpaginhawa sa buhay ng iba, hindi ka mahihirapan sa paghahanap ng resources na kakailanganin mo para makatulong ka. Kaya ito yun. So, expect abundance of anything. Hindi lang yung abundance of money na dadating sa'yo, but it could be abundance of anything and everything that you can use para makatulong sa iba. Alright? So, we have love. Live your truth and share the love that is in your soul. Ayan. So, maaaring ito yung gusto mo. You know, maaaring gusto mo talaga makatulong, gusto mong makapagsilbi sa ibang tao, and service maybe is your love language for other people. Yung pagtulong, pagseserbisyo sa ibang tao, maaaring yun ang pamamaraan mo ng pagpapakita ng inyong pagmamahal at pag-care sa ibang tao. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have the Nine of Pentacles. Ayan, napakaganda. Diba? Maaaring ito na yung isa sa paraan ng Divine Universe to bring you resources, no, na magagamit mo sa pagtulong, para sa pagtulong sa iba. Kasi si Nine of Pentacles, this is abundance, prosperity coming your way. Ito yung time also na kumbaga makakahinga ka din ng maluwag pagdating sa kaparahang aspeto. Kasi Nine of Pentacles is also success, mayroon kang pagtatagumpayan, lalo-lalo na pagdating siguro sa trabaho, sa career mo, sa business. Ito na yung ito na yung bunga ng iyong pagsisikap. Ito na yung fruit of your labor. Makukuha mo na, mahahawakan mo na, may experience mo na. Kaya from here on, pwedeng magiging magiging maluwag na, no? Para sa iyo yung iyong kaperahang aspeto.
'Di ba? You'd be able to start saving now, you'd be able to start um, establishing your financial future, your security and stability. Ayun. So, kaya good luck sa'yo. So, what else? We have Six of Swords. So, Six of Swords is moving on energy. Ano ka dito eh, meron kang sitwasyon na iiwanan, tatalikuran because it is something na nahirapan ka na. Excuse me. Um, it's a very unhealthy situation para sa'yo. Nahirapan ka na dyan. Kaya maaaring ang gagawin mo rito is you're going to remove yourself from that, you know. So, pwedeng ano to, ang napipick up ko dito, maybe yung bang maaring nahirapan ka in terms of money, 'di ba? In the past, no, nahirapan ka. Kaya ngayon, meron ka ng Nine of Pentacles, meron ka ng abundance na paparating, meron ka ng financial comfort na may experience. Kaya, pwedeng ito na yung tatalikuran mo na, yung hirap, yung financial struggles, yung financial difficulties, tatalikuran mo na yan. And you are heading towards prosperity and abundance. So, and that is because also of your sipag at tiyaga. Diba? That is also because of, ano mo, kasipagan, diligence, no? Pagtsatsaga sa inyong ginawa, sa inyong trabaho or career. So, yun, good luck sa'yo. So, we have Page of Wands. May mga opportunities, may mga mababalitaan ka, mayroong mga paparating na news, balita, tips, mga ganyan sa'yo that is related to your creativity. So, maaring isa din ito sa paraan. Ano? This is also one way na kung saan magkakaroon ka ng opportunity para kumbaga mamayagpag, pagdating naman sa inyong mga creative prowess. Baka ito na yung opportunity wherein magagamit mo na yung talino mo, talento mo, gifts, ganyan. At mapagkakakitaan mo. So, pwedeng yung opportunity na to is also ay parang once in a lifetime opportunity. Kaya magiging excited ka din dito. Magiging masaya-masaya ka. So, we have the Devil. Pwede na you're dealing or you're going to be dealing with a Capricorn person kasi si Devil, Capricorn energy. So, baka meron kang dealings with a Capricorn person. Baka sa kanya manggagaling yung opportunity na to. Baka siya yung mag-o-offer sa'yo ng opportunity, diba? Pwedeng ganun. Pwede rin na yung energy na to yung tatanggalin mo, yung iiwanan mo. Diba? Kasi si Devil energy could also resonate with codependency, obsession, addiction, mga ganyan. Something na very unhealthy din para sa'yo. Kaya pwedeng related ito, si Devil energy dito kay Six of Swords. So, maaring ang iba sa inyo kasi syempre general reading ito. So hindi ito para sa lahat. Collective reading 'yan. And so may mga mensahe dito na magre-resonate sa iyo, merong hindi. So kaya kunin mo lang kung ano magre-resonate sa iyo. But yun nga ang napipick up ko dito na pwede na yung na to, unhealthy situation na to is something na marirealize mo na hindi na to nakakabuti sa'yo, hindi na to nakakatulong sa'yo, kaya maaaring ito na yung tatalikuran mo. No? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.